Ilang bahay at kalsada ang nasira at nagkabitak-bitak dahil sa magkasunod na pagyanig ng malakas na lindol sa Visayas at Mindanao kaninang umaga. Pinakamalakas sa Southern Leyte na umabot ng magnitude 5.8. Nakatutok si Mariz Umali. Grabe crack mga doon no? Ganito karami at kahaba ang mga bitak sa kalsada sa Barangay Himayangan sa bayan ng Liloan, Southern Leyte. Umangat din ang ilang bahagi ng daan. Grabe. Sa Barangay Tabugon, bumagsak at humambalang naman sa kalsada ang mga naglalakihang bato. Mabuti na lang at walang natama ang sasakyan o residente. Pasado alas 7:30 ng umaga kanina nang tumama ang magnitude 5.8 na lindol sa Southern Leyte. Ang lakas ng pagyanig umabot hanggang intensity 6 na naramdaman sa bayan ng San Francisco kung saan din naitala ang episentro. Doon mababaka sa bahagi ng ilang kalsada na nagbitak at nadurog ang lakas ng lindol. Wasak din ang pader ng ilang bahay. May mga nakita ring debris sa loob ng isang paaralan at lumaylay na bahagi ng isa pang gusali. Ang pagyanig ramdam din sa iba pang bahagi ng Visayas at umabot pati sa Surigao del Norte sa Mindanao. Ayon sa Office of Civil Defense, sa ngayon ay wala namang ulat na nasaktan o nasawi mula sa lindol. Patuloy ang sinasagawang assessment ng OCD Eastern Visayas sa mga bayang apektado ng lindol. 4 na oras lang ang lumipas, sunod na niyanig ng malakas na lindol ang Zamboanga del Norte. Ang naitalang lakas ng lindol, magnitude 5.4. Nagkaroon ng malalaking bitak ang pader ng isang classroom sa bayan ng Siocon. Nabulabog at nagsitakbuhan naman palabas ng kanilang online teaching tutorial office ang mga estudyante ng isang paaralan sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Sa mga bayan ng Siocon at Ipil na itala ng PHIVOLCS ang intensity 5. Nagsilabasan din para pumunta sa open space ang mga estudyante ng Western Mindanao State University sa Zamboanga City. Halos ganyan din ang naging sitwasyon sa Universidad de Zamboanga. May ilang estudyante namang nahilo. Pinauwi na ang mga estudyante ng ilang paaralan sa Zamboanga City dahil sa posibleng aftershocks. Pansamantala ring lumabas sa gusali ang mga empleyado ng Zamboanga City Hall. Dahil halos magkapareho ang magnitude at ilang oras lang ang pagitan, ang tanong, konektado ba ang dalawang lindol na ito? Magkaiba po yung strukturang gumalaw. Yung sa Leyte po, ito po ay posibleng may kinalaman po dito yung local active fault. Sa Zamboanga naman po, ibang rin pong active faults ang nag-cause ng paggalaw. Hindi rin naman daw kinailangan maglabas ng tsunami warning ng PHIVOLCS sa parehong insidente. So, ang mahalaga po pa rin dito ay paghahanda. So yun po yung mga poorly built, tsaka po yung mga gumagamit ng mga substandard materials. O kaya po yung mga old structures na rin. So maganda po na masuri natin yung mga structures sa may hina para po magawa ng paraan. Kailangan ba itong i-retrofit? Kailangan ba itong i-abandon? Ganun po. Para po maiwasan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.